Pero naging question mark sa akin yun, ha. Bakit? Nung si alias Rene, nung nakipag-ugnayan kay ano, kay Senadora Risa Ontiveros, yung nag-email sila. Sabi ni alias Rene, biktima din daw siya ng pangmumulestya. Sabi ko, ano yun? Sumusup-sup din ba si Kibuloy? Sumusup-sup din ba si Kibuloy? Para sabihin niya doon sa kanyang testimonya na nabiktima siya ng pangmumulestya nung panahon na nandoon siya sa pangangalaga ni Kibuloy. Oh, napatanong ako, supero din ba si Kibuloy? Pero ito na, pag si Roque na ho, mga kababayan, gustong-gusto niya pag ganitong topic, no? Pag si Roque na, mga kababayan, hindi gaganyan yan. No? Baka enjoy po yan nang nakaganyan lagi. Oh, baka alternate lang ho yan, mga bossing. Oh, pagkabig sa kanan, oh, baka matutukan sa kaliwa. Baka matutukan. Naku, enjoy na enjoy ho yan, mga kababayan, kapag ka ganyan ho. Ano? Oy, Roque, wag kang mababad trip sa amin, ha? Sabi ni Joel, ng Cereza Force, Chupaman! Chupaman! Hindi, Superman, no? Oh. Madami nagsasabi, manunupa. Yung tigilan na nga natin yan. Pakinggan na natin si Roque! Kayo talaga? Oh. Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Oh. Manang Aimee. Manang Aimee, may hamon sa iyo to, oh. Nung election pa lang, galit na sa iyo to. Mainit na ulo sa iyo nito, ni Roque. Batiin natin si Ma'am Josepa Oliva Lopez. Nandiyan na po. Pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Oh. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Oo. Wala na. Sabi, hindi nakikita. Ngayon, madalas nakikita. Ano ba? Magulo nyo, ah. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman ng mga panahon na Paulit-ulit sila dun, mga kababayan, ano? Ulit-ulit ho. Biruin mo, matatapos na lang ang pagiging Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, ang issue pa din po nila, yung pa din, ang paggamit daw ho ng Pangulo, na sila-sila lang ang gumagawa ho. Pinilit na magkaroon ng ebidensya, halata naman po. Di ba? Halata naman ho, mga kababayan, napagtawanan sila doon. Wala na bang iba, Roque? Eto paggamit na naman, ano yung pajulit-julit? Makukulong ka na lang paggamit na naman ho. Ibinabalik ho kasi nila to, mga kababayan. Dahil di ba nga, may lumabas po na balita o doon sa Estados Unidos, mamaya pag-uusapan natin na yung namatay nga po ang epekto ng kinamatay o ang dahilan ng kinamatayan ay epekto po ng Coke o Coca-Cola. Alam niyo na yung kung ano yung Coca-Cola. Baka pag binanggit ko ng mismo yung Coca-Cola dito, mapagalitan tayo ni YouTube. Ano po? Tuloy. siya'y nasa Oxford at napabalita sa Rolling Stone magazine na siyang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan. Sandali, napabalita? Labas mo yun, Roque. Diyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya. At alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa na inyong mga magulang para nga masalba ang buhay na iyong kapatid. Panahon na para ikaw'y maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot. Pinapansin pa kaya ho ito ni Aimee Marcos? Palagay ko hindi na, mukha na lang Si Panelo nga galit na galit dito eh. Si Panelo nga sinosopla to eh. Ano sinasabi ni Panelo? Umuwi ka na lang ng Pilipinas. Total lawyer ka naman. Ngayon hanap butas na lang ho to, hanap sisi na lang, mga kababayan.
Dahil wala na eh. Biruin mo, yung ibang mga ka-DDS nila, yun, DDS pa din, sigaw pa din na sigaw, DDS, Duterte. Siya nasa bingit na po ang kapaan nito, mga kababayan. Konti na lang po, nasa bingit na ng oblo. Sabi ni Mamita Star Talk, patahimikin nyo na yun, tao ay patay na. Baboy ka, sabi ni Mamita Star, galit. Si Roque ang magpagamot, nasisiraan na ng ulo. Ay, sira pala ulo mo, Roque. At ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman. Gaya ni VP Sara. Na siya naman. Uy, saglit lang. Ako nga, napapatanong na din ngayon eh. Meron bang karamdaman sa pag-uutak ang Vice Presidente? Hindi, sa totoo lang mga bossing. Napapatanong na din ako, mga kababayan, bakit to? Kasi minsan, yung mga sinasabi ng Vice Presidente, yung akala ho natin, mga bossing, ang sasabihin niya ay patungkol po doon mismo sa mga confidential funds, etc. at kung sa impeachment. Tapos biglang magugulat tayo, sasabihin, gusto kong putulin yung ulo niya. Gusto kong maghukay. O gusto kong hukayin yung bangkay ng tatay nila tapos itapon sa West Philippine Sea. Ako, sasabihin ko pa lang yun eh. Nagtatayuan na ho yung balahibo ko eh. No? Dahil hindi naman ugali ng normal na tao yung mga sinasabi ngayon ng ating Vice Presidente. Biruin mo, ikaw, magsalita ka. May kausap na ako. May pagpaplano na silang pinag-usapan. May kausap ako. Patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Normal po ba yun? Kaya pasensya ka na, Roque. Minsan ang Vice Presidente, napapaisip ako kung may saltik na din eh. No? Kung ano-ano na din ang sinasabi talaga. Ang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa'yo, Manang Aimee. Nang uuto pa. Siguro akala niya mga kababayan, porket DDS din si Aimee, ganun ka-uto-uto. Di ba? Akala ho niya, utuin ko si Aimee Marcos. Total naman, attorney ako, lawyer ako. Wala na mauuto eh. Wala na mauuto. Malamang ho ito, pagpasok sa oblo, hindi nararamdaman na nauutot. Baka pati pag-ebak po, hindi na mararamdaman yan, mga kababayan, kung sakali na siya ipapasok sa oblo. No? Ay, lumabas pala. Ganun. Hala, lumabas. Hindi ko napansin. Ay, nautot pala ako. Wala na, hindi naramdam. Madami ho doon, mga kababayan. Hindi, ibig ko sabihin, madaming mga pagkain na hilaw, sira, may mga pagkain na baka sumakit pa ang tiyan at sikmura ni Roque. Kaya, napapadalas, yung pagtuhog sa puwet, dali, ano ba yung sinabi ko? Na magpapaliwanag pa tuloy ako nito. Napapadalas ang pag-ebak, yun. Yun na yun, okay na yun. Nagkamali lang ako ng pagtuhog, mga kababayan. Tuloy, Roque! Tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang... Dahil maaresto na ako. Dahil malapit nang lumabas o ma-deny yung asylum ko. Magsalita ka na. Isalba mo kami, Aimee Marcos. Awayin mo yung kapatid mo. Di ba yan na nga ang ginagawa ni Manang Aimee? Pero hindi pa di umi-epekto, Roque. Katahimikan ng iyong kapatid na kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco.